Magandang araw, Malacanang Press Corps. Sa layuning maisakatuparan ang bagong Pilipinas na walang pamilyang maiiwan, walang magsasakang mapapabayaan, at walang Pilipinong magugutom. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga ang mga programa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development na naglalayong iangat ang kapakanan ng mga magsasaka at labanan ang kagutuman sa South Cotabato. Ayon sa Pangulo, nagtutulungan ang pamahalaan, lalong-lalo na ang DA sa pamumuno ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian upang masigurong mayroong matatag na food security ang bansa. Sa pangunguna ng DA, binibigyan ng mga magsasaka ng binhi, pataba, makinarya at iba pang kagamitan upang mapababa ang kanilang gastos sa produksyon at mapataas ang kanilang ani. Ang mga sariwang produkto naman ng mga magsasaka na ipinamamahagi sa ilalim ng walang gutom program ng DSWD ay direktang binibili ng mga lokal na samahan ng mga magsasaka. Sa ganitong programa, binigyan diin ng Pangulo na hindi lang pinapawi ang gutom sa komunidad, pinapalakas din ang sektor ng agrikultura at pinatataas ang kita ng mga magsasaka. Pagkatapos nito, formal na pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. ang Antong Dam at ang irrigation system sa Sultan Kudarat. Matatandaang nasira ang dam noong 2021 dulot ng malakas na pag-ulan at paulit-ulit na pagbaha na naging sanhi ng pagkaantala ng patubig sa mga magsasaka. Kaya ng patubigan ang higit 1,500 ektarya ng lupang sakahan na mapapakinabangan na higit sa 350 magsasaka. Magbibigay din ito ng sapat na supply ng tubig na magpapataas ng produksyon ng palay, saging, pakwan, gulay, mais at iba pang pananim. Inaasahan ding makakabalik sa 2 beses na pagtatanim kada taon ang mga magsasaka dahil sa proyekto. Kasabay nito, nagtayo na rin ang pamahalaan ng 110 metrong haba ng footbridge para sa mga residente at mag-aaral na kailangang tumawid sa sapa araw-araw. Sa huli, nananawagan si Pangulo Marcos Jr. sa mga magsasaka at mga residente na gamitin na maayos ang proyekto upang pagbutihin pa ang kanilang mga ani at palakasin ang kanilang kabuhayan. Sa programang ito, nais ng Pangulo na iparamdam sa lahat na hindi sila nag-iisa. Katuwang ang pamahalaan sa paghahanap ng mga paraan upang mas mapabuti ang kanilang hanapbuhay. Bilang pagtatapos sa isang makabuluhang araw ng serbisyong publiko, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program para sa mga lalawigan ng South Cotabato at Cotabato. Layunin ng nasabing kaganapan na pabilisin ang pag-aabot ng tulong mula sa national government para sa lokal na pamahalaan at mga komunidad. Sa ilalim ng programa, nagpaabot ang Office of the President ng 40 million pesos sa 200 barangay sa South Cotabato at 96 million pesos naman para sa 480 na barangay sa lalawigan ng Cotabato. Ang lahat ng ito ay bunsod sa paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. na ang tunay na serbisyong publiko ay dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Kalsada sa Iloilo na napabayaan ng 2 taon, tinapos ng DPWH sa loob lang ng 2 buwan. Malubak, masakit sa mata, nakakaabala. Ganyan mailalarawan ang East Timawa Road sa Iloilo sa loob ng nakalipas na 2 taon. Ang dahilan, napabayaan ito at iniwang nakatiwangwang na lang. Ngunit dahil sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madaliin ang pagsasaayos ng mga infrastructure projects para sa ikagiginhawa ng mga Pilipino, double time ang naging aksyon ng DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon matapos idulog ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu ang problema. 2 months lang ay tapos na ang repairs sa napabayaang kalsada sa Molo District. Laking pasasalamat naman ng mga mamamayan sa mabilis na tugon ng ahensya. Wala ng butas-butas at delikadong kalsada.
maayos at ligtas na makakadaan ang mga commuter at motorista. Mas mabilis na biyahe, mas magaan ang buhay ng mga residente. Iyan ang nais makita ni Pangulong Marcos Jr. sa ating mga komunidad. Kaya naman pala, Mayor. Yeah? Ilang months My na? gosh, 2 years, tapos 2 months pala kaya, oh. Magto 2 years na daw ito? Ako pa may tukay na rin 2 years na. Tukay kasi. Grabe naman. Natin na 3 months, gagawa na nila ng solusyon to bago mag-ulan. Ilang times si Sec Pins bumalik just to make sure na on time yung delivery ng project. Ang magaling kundi mo. Very good. Nag-coordinate Hindi ka na- with Sec. Natakot nga kasi bubunutan sa walang anesthesia dun eh. Yun ang paulit-ulit sinasabi ni PBBM eh. People don't deserve this kind of service in the past. Napaka-igsi lang and yet 2 years na kawawa yung mga residents natin dito. Yung school, students, they deserve better. We all deserve better. As long as I live, I will remember you because Ay, nako. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Hi, Yusek. Good afternoon. Amnesty International and criminal law professor Barry Gutierrez both said that lowering the age of criminal responsibility doesn't really have a guarantee of deterring violence. While Malacanang is open to this push, meron po bang reservations ang Malacanang tungkol dito? Kagaya ng ating sinabi kahapon, depende po ito sa magiging bersyon kung gagawa man at magbabalangkas ng panukalang batas. At ito'y aarali ng Pangulo at para malaman natin kung ano ang nararapat para sa ating mga kabataan. Sunod na tanong mula kay Left Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Mayroon pong report na tumaas ang stunting sa mga batang Pilipino. Nakarating po ba ito sa Pangulo at ano ang kanyang reaksyon dahil marami na tayong mga programa para matugunan ang pagkabansot sa mga bata? Hindi ito kahapon lang naging problema. Alam ng Pangulo ang problemang ito, kaya nga po siya nung nakaraang taon ay nag-utos na magpatayo ng child development centers at mga daycare centers. At ang DepEd po sa ngayon ay meron pong programa, ang school-based feeding program for 2026 to 2027 na meron pong budget ng 25.6 billion para malabanan ang kagutuman sa mga kabataang mag-aaral. Ang mabibinipisyohan po nito ay aabot po sa 4.63 million learners nationwide. At mas pinahaba na po ang araw para sila po ay makatanggap ng masustansyang pagkain. Aabot na po sa 200 days. Mas mahaba po kumpara sa nakaraang taon na 120 days. At ang mabibiyaan po nito para sa universal feeding ay ang kinder to grade 1. At ang mga undernourished learners naman po para sa grade 2 to grade 6, kasama na rin po ang pregnant adolescent learners, vulnerable and marginalized students na beyond grade 6. Maliban po dyan ay meron din pong programa ang DSWD para unang-una walang gutom program at ang supplemental feeding program na ang target naman po ay 1.8 million children enrolled in LGU-run child development centers and supervised neighborhood play. Ito po ay sa buong bansa po ipapatupad ng DSWD. So dito naman po 180 days feeding days ang maibibigay natin sa mga 3 hanggang 5 taong mga bata. Yusek, natukoy po ba kung saan pwedeng nagka-problema dun sa mga programa? Kasi yung mga binanggit nyo po, halimbawa yung food stamp program, nung 2023 pa po ito nagsimula. Last year, yung first 1,000 days. At yung pong supplementary feeding program na ginagawa na rin dati pa, and yet tumaas pa rin po yung stat. Yes, nakikita po yan, kaya po ini-expand ang programa, mas pinapahaba pa po at mas dumadami po pa po ang mga beneficiary ng mga kabataan. Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon po. The Interior Department says that it has foiled another potential school attack planned by a 14-year-old student in Tolosa, Leyte.
to which some may describe as a copycat crime following the Tacloban school shooting. And then as yesterday, nagkaroon din ng isang insidente ng pananaksak sa San Carlos City involving a grade 9 and grade 10 student. So how concerned is President Bongbong Marcos with this, with what appears to be a series of school violence being recorded? Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Mas maganda po ngayon na mapakita talaga natin kung paano ba natin inaalagaan ang ating mga kabataan at hindi po siguro nararapat na isantabi o hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari. So, iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng ibang mga gaming apps na marahas, so dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan, lalo-lalo na sa eskwelahan, sa mga kabataan. Sunod na tanong mula kay Harleen Delgado, ABS-CBN. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, this is actually a question from the newsroom. U.S. President Donald Trump has ordered probe into alleged gasoline price gouging of major oil companies, arguing that pump prices are not falling fast enough despite a sharp drop in crude oil prices. Dapat din daw po ba itong gawin sa Pilipinas, yung investigasyon po sa mga oil companies? Matagal na pong ginagawa ito. Unang araw pa lang po na nagkaroon ng krisis sa Middle East, yan na po ang inuutos ng Pangulo sa DOE. At tayo naman po, according to DOE, ang presyo po ng ating fuel ay base lamang sa international market price. At ito po ay tinututukan ng DOE at nabanggit na rin po natin noon na kapag po lumalabag ay nagbibigay po sila ng show cause order. Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Yusek, good afternoon po ulit. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano says the impeachment trial should not derail the Senate's investigation into the alleged flood control scam. Sabi niya rin po, mukhang may attempt na isantabi yung pag-iimbestiga sa ibang issue ng korupsyon at mag-focus sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sabi niya po, at kung mangyayari daw po yung gusto ng Malacanang, then this will be selective justice. Ano po ang response dito ng palasyo? Tinanong niyo po ba sa kanya kung ano yung sinasabi niyang gusto ng Malacanang? Well, Hindi ko masasagot kung ano yung masusunod ang gusto ng Malacanang. Ano muna yung gusto ng Malacanang? sa Facebook Live niya po ito, Hmm. sinabi Yusek Claire, and sinabi niya nga po na magkakaroon ng selective justice kung ang magiging focus lang ay yung impeachment trial ni Vice President Duterte. Sino naman ang po nagsabi sa kanya na magkakaroon lang ng focus sa impeachment trial ni Vice Presidente? Nakita na po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Siguro po, total mahilig naman po siya mag-SOCMED. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nagmi-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretaries, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po, tanungin nyo, kaya lang puro Facebook yata po siya, no? So hindi siya matatanong. Siguro pagka nagkaroon ng pagkakataon, tanungin niyo siya, saan niya kinukuha yung mga kwento niya?
isa na lang po on that same Facebook Live, nasabihan niya po si Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D of acting on instructions from the administration after Kiko D filed an ombudsman complaint dahil nga po sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya nga po, hindi ka Kiko D. Marcos, isa kang Aquino. Parang ano po ang ano pong response ng palasyo doon? Kilala naman po niya siguro si Mr. Kiko D. na Aquino talaga. So kaya nga po siguro nagsampa ng kaso dahil Aquino siya. Dahil gusto niya rin mapanagot ang dapat na mapanagot. Mababanggit natin si Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po ito, hindi po siya maka-PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang-iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan. So sana po ang mga kababayan natin ay matuto na. Matuto at malaman nila kung sino ba yung nagsasabi ng may kabuluhan. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, possible po na matatapos na yung pre-trial conference ngayong araw sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung magpapatuloy po ang Senado sa paglilitis ng impeachment laban kay BP Sara, ano ang katiyakang maibibigay ng Malacanang na hindi maantala o maapektuhan ang operasyon ng gobyerno at ano ang mensahe ng Pangulo sa mga Pilipinong nagkakaroon daw umano ng pagkahati-hati dahil sa usapin ng impeachment? Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist. Ang Senado naman po ay may sarili po silang mandato. Alam po nila ang kanilang schedule at alam din po nila ang trabaho nila bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Alam po nila kung kailan dapat gumawa ng batas at kailan kailangan na humarap bilang senator judges sa isang impeachment court. So sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagboboykot muli ng mga sessions. At ano pa po yung pangalawang tanong? Meron pa po ba? Yung mensahe lang po ni Presidente. Oo. Ma'am, Oo. sige po ma'am. Mensahe saan? Saan mensahe sa? Mensahe ni Pangulong Marcos doon sa mga Pilipinong nagkakaroon daw ng paghati-hati dahil sa usapin ng impeachment. Okay. Ang pagpapaigting ng accountability and transparency para sa mga public servants, ito naman ay para sa taong bayan. Hindi ito magiging sanhi ng pagkakahati-hati. Ang magiging ugat lang naman ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ay kung mayroong mga taong gumagawa ng fake news at mga taong gustong itago o mag-cover up ng mga ebidensya para makalusot ang kanilang mga pinupuon o iniidolo. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala at kung kailan tayo dapat hindi maniwala sa mga sinasabi ng iba. Ma'am, another question. Reaction lang din po ng palasyo. Si Representative Chua kasi kanina, kinumpirma niya na si Mary Grace Piatos ay isa sa material witness ng prosecution sa confidential funds. Reaction lang po ng palasyo. Strategy po nila yon. Strategy nila. Pero kung ayon sa PSA ay walang Mary Grace Piatos. So baka mahirapan silang makita kung sino yung Mary Grace Piatos. Pero nasa kanila po yung style or strategy. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World. Good afternoon po, Yusek. On a different note naman po,
The DBCC has lowered the GDP growth forecast for this year to 3.5% to 4.5%, well below the government's initial 5% to 6% target. Does the government see the lower growth forecast as temporary setback? And are there other economic targets that will be revised? Um, ang nangyari po kasi dito, dahil meron tayong kinaharap na global oil crisis at yun po ang nakikita ng mga economic team natin kung bakit nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Pero ang sabi naman po ni DBM Secretary Kim De Leon, kailangan na po talagang gumastos ng gobyerno. Nakita din po kasi ang pag-iingat naman ng sobra ng DBM sa nakaraang taon dahil nga dito sa mga maanumalyang flood control projects. So hindi agad gumastos ang gobyerno, pinag-aralan mabuti at hindi basta-basta inilabas ang pondo. Isa po ito sa naging dahilan kung bakit medyo humina po ang growth ng ekonomiya ng bansa. So ngayon, sa pamumuno po ni Secretary Kim De Leon, maliban po sa pag-iingat, kailangan na po talagang gumastos lalong-lalo na sa infrastruktura. Lumiit po kasi ang gastos sa infrastruktura because of the issues on the flood control mess. Alright po, follow up, dun po sa gastos, meron po kaya kami makukuhang data sa mga susunod na week? Kasi yung other macroeconomics daw po na assumption ay marirelease na rin po this week, sabi po ni Sec Balisacan. Doon po ba kay Sec Kim, meron din po bang Itatanong natin sa kanya, ibigay niyo lang po sa akin kung ano yung gusto niyong makuha na data para itanong po natin sa kanya. Thank you po. And last na rin po, might this lower growth forecast for this year drag on 2027 growth outlook pati na rin po sa 2028? Or hindi naman po nakikita ng economic manager? Ang sabi po sa atin, since ngayon po ay gumaganda na po ang paggastos sa infrastruktura, nakikita niyo naman po. So nakikita po second half this year ay malamang magkaroon na po ng konting improvement. Thank you. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. On a related topic po. What is the government's plan to boost economic growth in the second half of the year? Dahil nga na-mention po na medyo binabaan po ng DBCC yung growth forecast for the second half of the year. Para kay Sam, okay, kasi nga ito yung nagiging issue talaga. So hiningin ko na po mismo sa DBM ang sagot. And I quote, "The government recognizes that recent external and domestic developments, including geopolitical uncertainties and the need to strengthen governance and quality in infrastructure implementation, require a measured policy response. Looking ahead, the government intends to pursue strategic, high-quality public investments supported by stronger project preparation, integrated infrastructure master planning, and improve budget execution to sustain long-term growth." So yan po ang nakuha natin mismo kay Secretary Kim De Leon. Follow-up lang po. Earlier this year, nagsabi na po yung mga cabinet secretaries at saka yung palace na nag-increase na po ng spending for infrastructure. Tsaka nag-release na rin po yung government ng malaking pondo para po doon sa response ng Middle East crisis. Bakit po hindi pa rin po siya nakatulong sa pag-accelerate ng growth sa first half po ng taon? Hindi pa rin po kasi tatapos ang krisis sa Middle East kahit ano pong gawin natin sa ngayon, nakakaapekto pa rin po siya maliban pa po sa mga political noise na nararanasan natin sa ngayon. Last question na lang po. May update po kaya tayo doon sa proposal na supplemental budget? Wala pa ngayon, Sam, kasi kakatanong ko lang last Tuesday. So wala pa sa atin na ibigay na update. Thank you po, ma'am. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi ma'am, good afternoon po. Si Executive Secretary Ralph Recto had a meeting with cabinet secretaries on June 22 regarding budget utilization. May we know po kung anong department ang may biggest unutilized funds and ano naman po ang department na maayos na nagagamit ang pondo nila? Because as they say, unutilized funds delays in government services and that hampers economic growth.
Rafi, sa ngayon wala akong pinakadetalye at bibigay ko na lamang sa iyo kapag nahingi ko na po kay ES Ralph Recto. Dahan tanong mula sa MP. May follow-up si Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Pahabol lang po. Yung nung nakaraan po, katatapos lang na ICC status conference sa trial ni former President Rodrigo Duterte na raise ni ICC presiding judge Joanna Corner yung paglaganap ng fake news sa kaso ni Duterte dahil sa mga naging pahayag ng counsel, and na-call out po si dating lead defense counsel Nicholas Kaufman sa kanyang mga naging pahayag sa media. With this pronouncement coming from the ICC trial chamber na nagwa-warn against fake news, somehow na-vindicate ba yung Malacanang in the sense na dahil laging tinitira ni Kaufman or laging nagbibigay ng pahayag si Kaufman against the administration before matapos yung confirmation of charges hearing? Naging makabuluhan po ang ipinahayag ng ICC dahil nakita po natin na hindi lamang po tayo ang nakakakita at nakakapansin ng pagkalat ng fake news, at karamihan dito po ay talaga nanggagaling sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na patungkol dito sa kaso sa ICC. Tamang-tama lang po na na-call out si Atty. Kaufman dahil ang kanyang mga ipinapahayag ay pawang walang basihan, puro paninira sa gobyerno na hindi naman makakatulong sa depensa ng kanyang kliyente. So, nakikita po natin kung ang mga pinapahayag ni Atty. Kaufman noon ay puro pamumulitika lamang. Maraming salamat. Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, pakikipagtulungan ng lahat ang kailangan para matapos ang isang proyekto. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matapos ang LRT-1 Cavite Extension para sa ikagiginhawa ng mas maraming mananakay, kaya ipinag-utos ng Pangulo kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na resolbahin sa lalong madaling panahon ang issue ng right-of-way at station sa nasabing Cavite Extension ng LRT-1 na sasakop din sa pinaplanong Las Piñas Station. Matagal na nakabinbin ang nasabing proyekto at hindi dapat ang taong bayan ang magdurusa sa pag-delay nito dahil lamang sa usapin ng right-of-way. Mabilis ang pagtatapos ng proyekto ang nais ng Pangulo para sa ikagiginhawa ng taong bayan. Pinondohan ito ng 64.9 billion pesos sa pamamagitan ng isang hybrid scheme kung saan kasama ng national government ang official development assistance mula sa Japan, Japan International Cooperation Agency at ang private operator na Light Rail Manila Corporation. Hindi po gobyerno ang dahilan ng delay sa pag-usad ng proyekto nito, kaya sabay-sabay nating kalampagin ang iba pang stakeholders na makipagkaisa at makipagtulungan na huwag maging balakid sa mabilisang pagtatapos ng proyekto. Ang dapat namang ibabaw ay ang interes ng mananakay at hindi ang interes ng ilang kumpanya o politiko. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nakikipagtulungan sa gobyerno para sa ikagiginhawa ng nakakaraming Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.